Mga kabarangay, itong subject ng altering boundaries or landmark o yung paggalaw ng muhon, yung paglilipat ng muhon, mahirap pong subject ito eh. Kaya po ang advice ko sa mga punong barangay, sa mga lupon tagapamayapa, bago nyo po pagharapin yung mga partido na ganito ang issue, alamin nyo muna kung meron kayong jurisdiction. Dahil kung wala naman pala kayong jurisdiction doon sa pag-alter ng boundaries o yung paglilipat ng muhon, nag-aaksaya lang kayo ng oras. Kaya po sa video ito, minarapat ko na i-discuss ito para malaman po natin ano yung mga batas na sumasakop dito at ano yung parusa para malaman natin kung sakop ba ito ng katarungang pambarangay law. Panoodin niyo po ito. Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Alam niyo po, sa mga probinsya, kagaya dito sa amin, ito pong altering boundaries or landmark o yung paggalaw ng muhon, ito po ay madalas na naidudulog din sa barangay upang hingan po ng solusyon ang problema ng mga taong involved dito. Mga kabarangay, ayon sa Civil Code of the Philippines, particularly Article 434, ang isang may-ari ng lupa ay may karapatang itakdak ang hangganan ng kanyang lupain at maglagay ng muhon upang malinaw na maipakita ang sakop ng kanyang ari-arian. Mga kabarangay, ang pagpapalagay o paggalaw ng muhon nang walang pahintulot ng may-ari ay itinuturing na illegal at maaaring maging sanhi ng demanda. Sa konteksto ng Philippine Criminal Law, ang altering boundaries or landmark ay isang krimen na tinutukoy sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Particular na ito ay napapaloob sa Article 313 na pinaparusahan ang sinumang tao na nang walang karapatan ay nagbabago o nag-aalis ng mga boundaries or yung mark o yung muhon o palatandaan na nagsisilbing hangganan ng isang lupain o ari-arian. Bukod po dito, may mga batas din na nauukol sa land surveying at land registration na nagtatakda ng mga patakaran sa wastong pagmamarka ng hangganan ng mga lupain. Ang Land Registration Authority o ito pong LRA at mga lisensyadong geodetic engineer ang karaniwang humahawak sa mga ganitong gawain upang matiyak na tama ang proseso ng paglalagay ng mga muhon. Sa Revised Penal Code of the Philippines, yung nabanggit ko kanina, under Article 313 or Alteration of Boundaries or Landmark, ang sinumang tao na walang karapatan at sadya o may masamang hangarin na baguhin o alisin ang anumang boundary mark o landmark o yun pong muhon na nagtatakda ng hangganan ng isang lupain o ari-arian ay nagkasala sa nasabing krimen. Ang parusa, dito po natin malalaman kung sakop ng katarungang pambarangay law. Ang parusa para sa krimen ito ay aresto menor o yung pagkakakulong ng 1 araw hanggang 30 araw. So, dun pa lang nakita natin pasok sa KP law. At may authority ang lupon sa subject matter na ito. Sakop ng katarungang pambarangay law ang mga kaso na may kinalaman sa altering boundaries or landmark
basta ang mga kondisyon ay naaayon sa mga itinakdang batas. Ano po ang layunin ng mga batas na aking nabanggit? Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng mga lupain at ari-arian at tiyakin na ang mga hangganan na itinatag ay igagalang ng lahat. Ang hindi otorisadong pagbabago sa mga ito ay maituturing na paglabag sa karapatan ng may-ari ng lupa o sa kanyang ari-arian. Ayan mga kabarangay, sana po ay nagkaroon ng konting kaalaman dito po sa na-share kong ito. Dahil sabi ko nga po kanina, very common ang ganitong usapin sa mga probinsya, kagaya po dito sa amin. Sa mga cities, baka hindi ko po alam kung meron kayong mga na-encounter na ganitong kaso. Pero po dito sa amin, inuulit ko po madalas. Lagi po lagi, always check kung merong authority ang lupon para pagharapin ang mga taong ganito ang concern. Dahil, ulitin ko po, napakahirap, ang sakit sa ulo na problema pag ganito ang inyong kakaharapin. Mga kabarangay, bago po ako magtapos, gusto ko pong mag-shout out muna ulit sa ating mga masugid na taga-panood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Unahin ko na po, si Lupon Apin Seismundo ng Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Shout out din po kay Lupon Marlon Javier ng Barangay Market View. Shoutout din po kay Edwin Lopina ng Barangay Magsaysay, San Pedro City, Laguna. Kumusta po kayo dyan sa San Pedro City? At binabati ko na rin po ang inyong Federation President yan, si President Desi Mapalo. Sir, sa isang araw, tayo po ay magkikita para po dun sa ating pinag-usapan. Shoutout din po sa punong barangay, kay Kapitan Vic Mortel, kasama sina Lupon Roberto Rolyuke, sina Sister Feli, Sister Norma, at Sister Ali. Shout out po sa inyo. At mula naman po kay VG Castro, shout out po sa punong barangay, kay punong barangay Tricia Pilar, at Lupon President Dante Llarena, kasama ng lahat ng mga Lupon members ng Pasong Tamo, Quezon City. Shoutout din po kina Lupon Ray Bautista at Lupon Bitoy Felizardo ng Barangay San Nicolas 3, City of Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay punong barangay Doc Eric Batikan at Reynaldo Lanohan ng Barangay Panakan, Davao City. Wow, ang layo. Shoutout din po kay Sir Rolando Desalago. Shoutout po sa punong barangay Amado F. Lasco at Lupon Charlie Gabriel ng Villa Aglipay, San Jose, Tarlac. Kaya po maraming salamat mga kabarangay sa patuloy nyo po na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po ay muli nagpapaalam pansamantala at babalik po ako sa mga ibang araw. Ako po si Jeffrey. Salamat po sa inyo.